Sudikap tukon, hello everyone, Jibjan here. Panibagong vlog na naman kaya tara samahan niyo ako. Today, I'm diving into the world of our school to see how Thai students practice discipline and maintain order. Let's take a closer look. Ay, ang OA sa English. Anyways, I usually go to school before 7 kapag gate duty ko. Isang foreign teacher at dalawang Thai teachers pala sa bawat gate. Isang oras lang tinatagal namin dito. After that, halfway close na ang gate for the morning ceremony. In all fairness, pagpasok pa lang ng mga students sa school, makikita na kung gaano nila nire-respeto ang kanilang mga guro sa pamamagitan ng pagbati. Mahalaga ang salitang ito kagaya ng sawadika kung sa babae at sawadikap naman kung sa lalaki sa kultura ng Thai na naglalagay diin sa pagiging magalang sa kapwa. Amazing, di ba? Nagsisimula ang bawat araw sa espesyal na morning ceremony. Mahalaga ito para sa kanila. Tara, alamin natin kung bakit. As you can see, students are gathering in the school dome standing in neat rows habang yung iba naglalakad habang nakapila. Pinapakita din ito ang disiplina at kaayusan sa loob ng kanilang paaralan. Nagsisimula ang morning ceremony sa pagtaas ng pambansang watawat ng Thailand. Ang gawaing ito ay nagpapalaganap ng pagkamakabayan at pagkakaisa ng mga estudyante. Everyone stands at attention habang tinutugtog ang pambansang awit including us foreign teachers. Yes, kahit nasa banyagang eskwelahan tayo, pinapakita din namin ang pagkakaisa. The fact that the Philippine flag is also standing together with other Asian flags. Nagkakaroon din ng sandaling panalangin at meditasyon ng Buddhism ang mga estudyante. Ang gawaing ito ay nakakatulong sa kanila na magsimula ng araw ng malinaw ang isip at kalmado ang damdamin na nagpapalakas ng disiplina at pagiging maaalahanin. 25 minutes ang kadalasang tinatagal ng kanilang morning ceremony. After nun, kanya-kanya na silang balik sa kanilang mga silid-aralan. 8:30 ang simula ng unang klase dito. Nasa English program nga pala ang tinuturuan ko. 7 subjects lang sila sa buong araw. Science, Math, Health and PE, Music and Arts, Grammar, Conversation at Speech nga pala ang mga nakabilang sa English program. Pero lahat ng yan, may subject din sila na translated sa Thai kagaya ng Science in Thai at iba pa. Once a week ko lang din namimit ang bawat baitang kaya maraming time para mag-prepare ng mga lessons para sa kanila. Lahat dito naka-organize pati sa kanilang lunch. Pumipila lahat para kumuha ng pagkain. Wala din silang recess time kaya 5 minutes pa lang before ng klase, tinatapos na agad for snack time. Libre din pala ang kanilang lunch at snack, di kasi allowed lumabas sa mga bata pag class hours. Wala ding escape na nagaganap dito. Oo, pwede sa mga teacher pero wag lang magpapahuli. Kanya-kanya ding ayos ng mga chairs and tables sa mga estudyante dito. Merong mga cleaners na naka-assign everyday kaya kaming mga teachers ginaguide lang mga estudyante kung anong ginagawa nila. Hanggang sa pag-uwi, pumipila pa din sila. Tinatawag ang kanilang pangalan kapag sa labas na ng gate ang parents nila. Sinisecure talaga ang safety ng mga students kaya pati sa hapon may mga teachers na naka-duty sa gate kaya 10/10 char. As a foreign teacher dito sa Thailand at bilang may karanasan din sa pagtuturo sa Pilipinas, masasabi ko na malaki talaga ang pinagkaiba dito. Hindi ko sa kinukumpara pero mas masaya pa rin diyan sa Pilipinas mag-aral kasi doon ma-experience mo talaga ang over the bako during class hours. Actually, marami pa yan. Comment below kung ano pa ang mga di nyo malilimutan na karanasan habang nag-aaral kayo. O siya sige, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!